Mga kaibigan, mga kababayan, Mr. President, karangalan ko po ngayon na pag-usapan ang isang bagay na talagang nakakabahala, ang estado ng ating maliliit na negosyo or MSMEs. Bago pa man po tayo pumasok sa Senado, malapit na po ang maliliit na negosyo sa ating puso. At noong ating unang termino, ang unang batas na napasa po natin ay ang Go Negosyo Act of 2014 na nagbigay ng mas malaking access sa mga maliliit na negosyo sa tinatawag na 3Ms or Money, Market, and Mentorship. Ang Go Negosyo Act po ang nagtatag ng mga negosyo center sa lahat ng syudad at munisipalidad upang mailapit ang mentoring, training, financing at business advisory service sa ating mga maliliit na negosyo. Sinulong din po natin noong unang termino ang Philippine Competition Act na nagbigay ng patas na laban sa mga negosyo at mas matibay na proteksyon sa mga namimili. Kaya napakalaking karangalan po na bumabalik tayo bilang chairperson ng Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. At noong Lunes na binuksan ang second session of the 20th Congress, natuwa po kami na isa sa mga pinangalangang priority ni Senate President Win Gatchalian ang pagpapalakas ng ating ekonomiya at pagpapagaan ng pagnenegosyo ng ating mga MSMEs. Ito rin po ay naging panawagan ng Pangulo sa kanyang SONA na tulungan ang mga maliliit na negosyo sa gitna ng krisis ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente at krudo. Mr. President, bilang chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, handa po ang komite na tugunan ang mga pangailangan ng mga maliliit na negosyo na siyang 99% ng lahat ng rehistradong negosyo sa ating bansa. Ito po ang 5-point agenda ng committee upang matulungan ang mga maliliit na negosyo at upang palaguin ang problemado nating ekonomiya. Una po, dagdag suporta para sa MSME. Priority po natin ang amendments sa Magna Carta for MSME at sa Go Negosyo Act. Alam niyo po, nagbago na ang muka ng maliliit na negosyo. Nung una po nating term, nung pinasa ang Go Negosyo Act of 2014, nasa isip po namin ay sari-sari store at karinderya. Pero ngayon po, kasama na sa listahan ng MSME ang mga online seller, ang mga freelancer, ang mga content creator, ang ating virtual assistant at maging mga magsasaka at maliliit na food processor. Kasama rin po sa MSME ang ilang startup, social enterprise at iba pang mga makabagong negosyo. Kaya panahon na pong i-update ang mga batas para i-define ang MSME, para mabigyan sila ng tulong at para matugunan ang mga panibagong pangangailangan at panibagong anyo ng ating micro, small, and medium enterprises. Kasama rin po dito ang pag-amendya sa ating unang batas noong 2014, ang Go Negosyo Act. Layunin po nating gawing mas makabuluhan ang bawat negosyo center para maging tunay na katuwang ng bawat maliit na negosyo at entrepreneur. Palalawakin po natin ang access to capital, access to microinsurance at iba pang suportang kailangan ng ating maliit na negosyo. Pangalawa po sa agenda, panahon na rin pong seryosohin ang creative economy bilang isa sa mga bagong makina ng paglago ng ating ekonomiya. Matagal na po tayong nanonood, nakikinig at natutuwa kapag kinikilala ang mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Mula BINI, SB19, Filipino filmmakers, animators, game developers, Filipino fashion designers, graphic artists, writers, meron pong renewed interest in Filipino culture, food, and creativity. Kaya kailangan po nating suportahan at tulungan ang industriya na ito. Ang inspirasyon po natin ang KOKA ng Korea, kung saan saklaw po ng ahensyang ito ang pagpapalaganap ng Korean culture sa buong mundo. Nais po natin makita ang isang ahensya ng ating gobyerno na siyang kumakalinga sa ating Filipino creatives at tumulong sa kanilang expansion dito po sa pandaigdigang entablado. Third agenda po, isang massive local farmer and MSME support and voucher program. Isa po sigurong evolution ng sagip-saka ni Senator Kiko Pangilinan, kung saan ang gobyerno po can leverage its huge budget to buy directly from our local farmers and MSMEs. Ang hangarin po dito ay isang inclusive supply chain na kung saan ang parehas na binibigyan
at pinagkukuhanan ay nakikinabang. Kung magamit lang po ng tama ang napakalaking budget ng gobyerno, napakarami pong pwedeng matulungan at mapapanatili pang abot kaya ang mga bilihin. Naisip po natin kung saan pwedeng kunin ang pera. Naisip po namin na pwede pong ma-access ang 300 billion pesos na nakaprogram na ayuda sa ating bansa. Hindi ho ba napakaganda? Tumutulong na nga po tayo sa mga kababayan po natin, yung pinagkukuhanan pa po natin ay natutulungan din. Tuloy-tuloy po yung tulong, pero mismo yung tulong merong ding natutulungan. Ito po isang malaking programa na kung saan ang ating MSME, local agricultural workers mabibigyan ng tulong gamit ang napakalaking budget ng ating gobyerno. Pang-apat po, magsusulong po tayo ng mga reforma para suportahan ang mga industriyang nagpapayaman sa ating bansa. Ito rin po ang mga industriya na kailangan protektahan at palaguin dahil sila po naglilikha ng mas marami at dekalidad na trabaho para po sa ating mga kababayan. Kabilang po dito ang IT BPM industry, ang semiconductor at electronics industry. Kasama rin po ang shipbuilding na kasama sa blue economy. Sa opisina po namin, ang tawag namin sa industriyang ito, mga team payaman, dahil ito po yung mga nagpapayaman sa ating bansa. Panglima po at panghuli, magsasagawa po tayo ng mga pandinig upang solusyonan ang mga nagpapahirap sa buhay ng mga maliliit na negosyo. Ito naman po yung team pahirap. Naghearing na po tayo dito, naghearing na po ang Blue Ribbon po noon tungkol po sa mga LOA ng BIR na minsay ginagamit bilang pagkakataon para sa panggigipit at pang-aabuso. Ito po isa sa mga pahirap sa ating maliliit na negosyo. Nandyan po yung FDA kung saan napakabagal ang pagproseso at nagiging hadlang sa pagpasok ng mga produkto sa merkado. Nandyan po yung Bureau of Fire kung saan napakaraming reklamo pagdating po sa di makatwirang inspection fee at yung pagbebenta ng mga fire extinguisher at iba pa. Ilan lang po ito sa mga nagpapahirap sa mga maliliit na negosyo na kailangan na pong itigil at hanapan ng solusyon. Mr. President, alam po natin na hindi madali magnegosyo sa Pilipinas. At ayon rin po sa mga eksperto, inaasahan pong tataas ang presyo ng bigas at presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan. Now is the time to come together to help and protect our countrymen from price shocks, to support their businesses para lagi pong may trabaho ang bawat pamilyang Pilipino. Ito po ang 5-point agenda ng inyong Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Tulong sa mga maliliit na negosyo, panibagong mga programa para sa isang inclusive economy, suporta sa ating creative economy at mga industriyang nagpapayaman at nagbibigay ng trabaho sa Pilipinas at pagtigil ng mga nagpapahirap sa mga negosyante. Ito po yung pangako natin sa bawat maliit na negosyo na araw-araw pong nagsusumikap para sa kanilang pamilya at sa kanilang mga empleyado. Kasama niyo po ang Senado sa paglikha ng mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad at mas maunlad na kinabukasan para po sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Mr. President, and we hope for everyone's support for these measures. Thank you very much.